dumating ang aking biyenan. Sa akin at tapos na. Magkaroon ng 3 bagay. Kasama ang aking asawa. Mula nang makilala ko ang aking biyenan, si Marta, nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata, isang bagay na higit pa sa simpleng pagkakaibigan ng pamilya. Madalas akong gumuhit ng mga paralel sa pagitan niya at ng aking asawang si Laura, parehong may nakakahawang ngiti at mukhang puno ng buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga palatandaan ni Marta ay naging mas malinaw at mahirap na huwag pansinin. Isang araw, habang nasa trabaho si Laura, pinuntahan ako ni Marta sa kusina. Ang kanyang mga salita ay banayad, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagsasabi ng lahat. Nang gabing iyon, sa totoo lang, sinabi ko kay Laura ang nangyari. Nagulat ako sa reaksyon niya, walang galit o selos sa kanyang mga mata. Sa halip, tumingin siya sa akin ng kalmadong hindi ko pa nakikita. Mahal, alam kong nag-iisa ang nanay ko mula nang mamatay si tatay. Wala akong problema kung papayag ako. Ang mga salita niya ay hindi ako nakaimik. Paano siya magiging napakaunawa, napakabukas sa isang sitwasyon na hindi maiisip ng maraming tao? Ngunit may katapatan at malalim na pag-unawa sa mga pangangailangan ng tao sa kanyang mga mata. Nakatayo ako doon habang nag-iisip, inisip ang sinabi niya. Kinabukasan ay pumunta si Marta sa aming bahay para sa hapunan. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon at mga inaasahan. Nagdahilan na si Laura, naiwan kaming dalawa ni Marta sa sala. Lumapit sa akin si Marta, ang kanyang tingin ay puno ng magkahalong pinipigil na pagnanasa at kawalan ng kapanatagan. Sinabi sa akin ni Laura ang sinabi niya sa iyo kagabi, bulong ni Marta na halos nanginginig. Napatingin ako sa kanya na nakaramdam ng kumukulong emosyon. Walang sabi-sabi, hinawakan ko ang kamay niya at dinala siya sa sofa. Ang kabaitan at pakikipagsabwatan sa pagitan ni Laura at Marta ay naging halos natural ang kapaligiran, bagamat napuno ito ng kakaibang tensyon. Ang gabi ay nagpatuloy sa magkahalong haplos at bulungan, bawat paggalaw ay may dalang tensyon na nabuo sa loob ng ilang buwan. Si Marta, kasama ang kanyang karanasan at ang kanyang pinipigilang pagnanasa, ay ibinigay ang kanyang sarili sa akin na may pagnanasa na ikinagulat ko. Pumasok kami sa kwarto, kung saan napuno ng malakas na kuryente ang kwarto. Napatingin sa akin si Marta na maihalong pananabik at pagnanasa at sa sandaling iyon alam kong hindi malilimutan ang karanasang ito. Hinubad namin ang aming mga damit ng may pigil na pagmamadali at ang aming mga katawan ay naghalo sa isang sayaw ng walang pigil na pagsinta. Naranasan ang mga kamay ni Marta, ginabayan niya ako ng dexterity na tanging karanasan lang ang makapagbibigay sa akin. Ang kanyang mga haplos ay tumpak, alam niya kung paano pukawin ang pinakamatinding sensasyon. Ang aming mga katawan ay gumagalaw ng sabay-sabay, ang bawat paggalaw ay sumasabay sa isang mabagsik na ritmo. Naging irregular ang paghinga ni Marta, umaalingaw sa kwarto ang mga halinghing niya, habang lalong nagdikit ang balat namin sa isa't isa. Ang tindi ng sandaling iyon ay nagdala sa amin sa bingit ng lubos na kaligayahan, at sa isang malakas na kasukdulan, kami ay namilipit sa isang pagsabog ng dalisay na kaligayahan. Pagkatapos ng aming pagkikita, humihinga pa rin si Marta sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, naramdaman kong walang pagtataksil, tapat, pinagkasunduan na pag-abandona. Maya-maya ay dumating si Laura, at nang makita niya kaming magkasama, ngumiti siya ng mahina na nagpakalma sa akin. I'm glad to see you got what you need, mahinang sabi nito bago nag-good night sa kanya. Sa paglipas ng panahon, lumipat si Marta sa aming tahanan at ang aming relasyon ay nagbago sa isang maayos na magkakasamang buhay na puno ng komplikado. Ang pagkakaibigan ni Laura at Marta ay lumalim at natagpuan ko ang aking sarili na napapaligiran ng dalawang magagandang babae na nagparamdam sa akin na ako ang pinakamasayang lalaki sa mundo.
Ang ugnayan sa pagitan ng mag-ina, na magkatulad sa maraming paraan, ay makikita sa aming pang-araw-araw na buhay, na pinupuno ang aming mga tahanan ng pagmamahal at pangunawa. Sa kakaibang dinamikong ito, nakakita kami ng paraan ng pamumuhay na nagpasaya sa amin. Ibinahagi ni na Marta at Laura ang kanilang buhay sa akin sa paraang lampas sa tradisyon.